Eto na nga yung continuation ng ating hectic schedule, char. After nga mag-work and lunch, babalik na naman ako sa school. Exact 1 PM nga nung nakarating kami dito ni Ate Gail. Yung sa kanyang grades naman and honors ang i-announce. Dito nga lang din pala sa ground floor yung room nila. At siguro mga 3 minutes lang nag-start na rin agad. Sobrang nakaka-proud din si Ate Gail kasi as same as Althea palagi silang with honors. Nag-announce na nga and ang final grade niya is 93. Sobrang sipag din talaga ni Ate Gail mag-aral at focus siya doon sa studies niya. Tuwang-tuwa nga lahat ng students at parents ngayon sa mga honors nila. Katulad din sa room nila Althea, hindi gaanong crowded ngayon kasi yung mga andito lang is yung may mga honors and sinendan ng letters. Pinakita na din dito sa screen yung ranking ng mga students. After nga niyan, meron pa silang iba't ibang projects at in-announce ulit yung Best in Research and Capstone Project nila Ate Gail. Nakaka-proud din kasi hindi lang by honors yung award nila, kundi by groups din. Ito yung project na palagi niyang pinapaalam sa amin ni Sir Amo after ng school nila. Super happy nga niya dyan at may pagpalakpak pa ang person, char. Hindi nga gaano nagtagal at natapos na din itong meeting sa room nila Ate Gail. Iilan lang din kasi sila at siguro ay 30 minutes lang yung tinagal nitong meeting. Nag-aartihan pa nga kami dito bago kami lumabas ng room, char. Nakuha na rin pala ni Ate Gail yung kanyang copy of grades. Kakailanganin niya rin kasi ito sa pag-apply sa college. Nga pala, sobrang bilis ng panahon kasi grade 12 na nga si Ate Gail. Next year nga college na siya at ayan, hawak niya na yung toga niya. After nga niya pumunta muna kami dito sa cashier para magbayad ng recognition ni Althea. Madami kasing tao kanina kaya ngayon na lang ako nagbayad pagbalik ko dito sa school. After naman magbayad ng recognition fee nila Althea, pumunta naman kami dito sa may registrar. Para na din ipa-certified true copy yung grades ni Ate Gail. Dumating na nga yung sisi ko na nagsaservice sa amin at dala niya na din yung mga pagkain ng dogs. Magpapakain kasi kami ng mga strays bago kami umuwi. Naluto ko na nga itong pagkain na to umaga pa lang at dinala ko na bago mag-meeting sila Ate Gail. Para nga pagkatapos ng meeting at uuwi na kami, dadaanan na namin yung mga strays. Meron pala ako ditong nakita nung isang araw na daanan namin ni Sir Amo na 2 puppies. Hindi ko nga sila matiis kaya binalikan ko ulit sila ngayong araw. Nagdala na rin ako ng 2 pagkain nila at tubig kasi sobrang init ngayon. Sobrang kawawa nga nitong 2 puppies na to kasi feeling ko itinapon lang sila dito. First time ko nga sila makita halatang hindi sila taga dito dahil humahabol sila. Nung first time na binigyan ko sila ng pagkain, akala yata nila amo nila ako. Sa ngayon kasi ay hindi ko na kaya mag-adapt kaya pagpapakain na lang sa mga strays ang magagawa ko. 10 strays pala ang pinapakain namin everyday at iniikutan sila ng service namin. After ko nga bigyan ng pagkain yung 2 puppy, pupunta naman kami doon sa iba't ibang strays. Ayan yung mga pagkain nila. Hindi ko na nga rin na-videohan yung regular strays na pinapakain namin dahil sobrang init din ngayong araw. After nga niyan, dumiretso na rin kami agad umuwi dahil madami pa akong work. Kaya mga pretties, kapag nga nakakita kayo ng strays ay sana bigyan nyo naman sila ng pagkain dahil hindi naman yun malaking kabawasan sa atin. Sa ganung way ay matutulungan nyo silang makasurvive ng isang araw. Andito na nga kami sa bahay at 3:52 PM kami nakauwi. Continue working na nga ako at manonood muna kami ni Sir Amo ng Netflix dahil end of shift niya na. Eto na nga yung mga ganap ng buhay ko today. Ayun lang muna pretties. Bye!